Hi, welcome sa Malupitang Recap. Ang movie natin ngayon ay pinamagatang Vulgar. Siyempre kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng like bilang suporta. Thank you. Nag-umpisa ang movie sa isang kasal kung saan umatras si Angelica sa isang malapit na kwarto na nababalot ng pagkabalisa. Kasama niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Norma na kinokomport siya. Ipinapaalala nito sa kanya na normal lang ang nerbiyos at ang pagmamahal niya para kay Deres ay tunay na mahalaga. Nang mapanatag, nakabawi si Angelica kaya tumungo na sila sa chapel. Nang malapit na siyang maglakad sa pasilyo, mapagbiro na nag-alok si Norma ng isang shot ng alak para kumalma siya. Gayunpaman, magalang na tumanggi si Angelica at determinadong manatili sa kanyang mga prinsipyo kahit nasa ganoong isang espesyal na araw. Kinalaunan, tinulungan naman ni Angelica si Norma na magplano sa kasal nito. Habang kilala si Angelica bilang isang praktikal, nangangarap si Norma ng isang bongga at hindi malilimutang pagdiriwang. Gaya ng dati, iminungkahi ni Angelica na magtabi ng kanyang pera sa halip para sa kanyang buhay pagkatapos ng kasal pero iginiit ni Norma na sulit ang paggastos. Sa huli, isinantabi ni Angelica ang kanyang mga reserbasyon para suportahan ang pananaw ng kanyang matalik na kaibigan. Pag-uwi ni Angelica, sabik na binati siya ni Deres at naghanda siya para magmodelo dito. Iminungkahi niya na mag-refresh up muna pero iginiit nito na hindi na kailangan at kinumbinsi siya na magsimula na agad. Habang nagpo-post siya ng sunod-sunod, binibigyan siya ng papuri ng kanyang asawa, malinaw na nabibighani sa kanyang kagandahan. Dahil sa lakas ng loob, mapagbiro niyang sinabi na dapat na nilang umpisahan ang mainit na laban. Gayunpaman, tumanggi si Deres at nanatiling nakatutok sa kanyang pagkuha ng larawan at umalis na sa sandaling nasiyahan siya sa kanyang mga kuha. Kinagabihan, malungkot si Angelica dahil 2 buwan na silang walang mainit na laban ng kanyang asawa dahil lagi itong pagod sa trabaho. Bagamat sa kalaunan ay pinagbigyan siya sa hiling nito pero dahil ayaw tumayo ni Junjun, hindi natuloy ang kanilang mainit na laban. Sumunod na araw, kasunod ng kanilang nakagawian na gawain, naghanda si Angelica ng pagkain para kay Deres habang nagtatrabaho ito sa bahay. Nang matapos na siya, pumunta siya sa bahay ni Norma para ipagpatuloy ang pagplano para sa kasal nito. Habang tumitingin ang magkaibigan ng mga larawan para sa inspirasyon, biglang dumating ang kapatid ni Norma na si Simon. Masaya si Norma nang makita muli ito pero agad siyang humingi ng paumanhin kay Angelica at ipinaliwanag na akala niya ay sa susunod na araw pa ang dating nito. Dahil sa totoo nitong nakaugalian, walang pakialam si Simon na inalis ang kanyang damit habang naglalakad sa kusina. Nang mapansin ang kakulangan sa ginhawa ni Angelica, mainit niyang ipinakilala ang kanyang sarili at sinabi na nakita na siya nito sa lumang larawan ng kanyang kapatid. Masigla niyang sinabi na ang kanyang unicorn print undergarment ay kita sa larawan na nagbigay ng inspirasyon sa kanya at kay Norma na tawagin siyang Angelica the Unicorn sa kanilang usapan. Sa inis, ayaw na niyang makipag-usap kaya pinili niyang manahimik na lang. Habang naghahanda siyang umalis, ipinaliwanag ni Norma na hindi siya nakikipag-hangout sa mga single na lalaki na nag-udyok kay Angelica na linawin na sa tingin niya ay hindi iyon naaangkop. Pagkatapos, sinabi ni Simon na hindi niya gugustuhin na makipag-hangout sa isang tulad niya, dagdag pa na gusto niya lang makasama ang kanyang kapatid. Dahil na-offend, bumawi si Angelica at sumang-ayon na marahil ay pinakamainam para sa kanila na magpalipas ng oras ng magkasama at lumabas na siya. Sa pag-aalala, mabilis itong sinundan ni Norma at hinimok na bumalik. Gayunpaman, inulit ni Angelica ang kanyang pagnanais na panatilihin ang kanyang panuntunan tungkol sa hindi pakikipag-usap sa mga single na lalaki bilang paggalang sa kanyang asawa. Nang tawagin ni Norma ang makaluman niyang pag-iisip, malamig siyang tumugon na hindi na luma ang pagiging tapat bago umalis. Kinalaunan, habang sinusubukan ni Norma at ni Simon ang pagkain para sa kasal, tinawagan nila si Angelica para sa ilang katanungan. Habang nagsisimulang ibahagi ni Angelica ang kanyang iniisip, biglang kinuha ni Simon ang cellphone. Biniro siya nito na hindi ito nakakapagsalita dahil tumanggi siyang gumugol ng oras sa kanila kaya pinatay na niya ang tawag. Kalaunan, ipinagtapat ni Angelica kay Deres ang kanyang pagkabigo sa magiging paghahanda ni Norma sa kasal. Sa pag-unawa kung gaano kahalaga ang kasal para kay Norma, nag-alok si Deres ng katiyakan. Hinikayat siya nitong huwag sumuko sa kanyang kaibigan at iminungkahi na bumalik na siya sa bahay ni Norma para ipagpatuloy ang pagtulong dito. Balik sa bahay ni Norma, binati ni Simon si Angelica sa pamamagitan ng intercom at mapagbiro na nagtanong kung sino siya. Tumugon si Angelica sa pamamagitan ng pagtukoy sa pangalan na ibinigay nito sa kanya na pumutol sa tensyon na namamagitan sa kanila. Masaya si Norma nang makitang bumalik na siya habang tinutukso siya ni Simon tungkol sa kanyang panuntunan na bawal makipag-usap sa mga single na lalaki. Ngayong madali na sa kanya, gumanti si Angelica sa pamamagitan ng pag-ulit sa sarili nitong sinabi na nagsasabi na hindi niya nais makipag-usap sa isang katulad niya at naroon lamang siya para sa kanyang matalik na kaibigan.
Pagkatapos, nagpatuloy na ang tatlo sa pagsubok ng pagtikim kung saan sinabi ni Angelica na hindi siya umiinom dahil isa siyang vegan na labis na ikinatuwa ni Simon. Nang hinimok siya ng magkapatid na lumuwag at suwayin ang kanyang mga alituntunin ng minsan, matatag na pinanindigan ni Angelica ang kanyang paniniwala. Sa isang punto, sinimula na i-record ni Simon ang sesyon na nag-udyok kay Angelica na magmakaawa sa kanya na huminto dahil pwede itong magdulot ng problema sa kanyang asawa. Pumayag ito pero hinamon siya nito na kumain ng cream-filled dessert bilang kabayaran. Dahil sa inis pero ayaw niyang patagalin ang pagbibiro, nag-atubili siyang kumain. Nang mapansin ni Simon na nag-e-enjoy si Angelica sa pagkain, nang ahas ito na kumain pa siya ng isa pa. Bagamat sa una ay lumaban siya, sumuko na siya kalaunan na ikinatuwa ng magkapatid. Habang naghahapunan, napansin ni Deres ang mga merienda na binili ni Angelica at malumanay na ipinaalala sa kanya na hindi iyon maganda sa kalusugan. Kinalaunan, nagtanong ito tungkol sa lalaki na sumubok ng lasa na nagbigay ng tensyon kay Angelica sa pag-aakala na si Simon ang tinutukoy nito. Pero lumalabas na nagtatanong ito tungkol sa chef kaya nakaramdam ng ginhawa si Angelica. Pagkatapos, pinuri niya ang chef at pinasalamatan si Deres sa pag-udyok sa kanya na bumalik sa bahay ni Norma. Sumunod na araw, nagsikap si Angelica sa paghahanda para sa bridal shower ng kanyang matalik na kaibigan. Sa kanyang pagkadismaya, nag-alok lang ng kaunting tulong ang kanyang asawa. Sa bridal shower ni Norma, ginawa ni Angelica ang lahat ng kanyang makakaya para lumikha ng masiglang kapaligiran, pero hindi niya lubos na mapasigla ang party. Mamaya lang, dumating si Simon na may dalang isang bag ng alak. Sa isang pagtingin sa maaliwalas na tagpo, itinuring niya ang kawalan ng pananabik at nagsimulang mamigay ng mga inumin na mabilis na nagpasigla sa lahat. Kahit na sinusubukan ni Angelica na makipaglaro, malinaw na nasaktan siya nang makita na nasayang ang kanyang mga pagsisikap. Kinagabihan, nilapitan siya ni Simon para sa isang taos-pusong pag-uusap. Sa pamamagitan ng katapatan, malumanay siyang pinayuhan na huwag mag-focus ng mahigpit sa paggawa ng kung ano ang pinaniniwalaan niyang tama at sa halip ay magsikap na i-konekta ang sarili niyang emosyon at damdamin ng mga nakapaligid sa kanya. Pagkatapos, tinanong siya nito kung ano ang tunay niyang nararamdaman sa sandaling iyon. Inamin ni Angelica sa kaibuturan, gusto lang niyang magpakasaya at magpakalasing. Napangiti si Simon at inalok siya ng pagpipilian na pwede siyang sumali sa party at magsaya o umupo sa sulok na hinuhusgahan ng iba. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, pumayag na si Angelica na sumali sa kondisyon na para lang ito sa isang gabing iyon. Nalugod sa kanyang desisyon, binigyan siya ni Simon ng isang alak at ininom niya at opisyal na sumali sa party. Sa natitirang bahagi ng gabi, si Norma at ang kanilang mga kaibigan ay nagsaya habang kinukunan ni Simon ang masiglang mga sandali ng video. Bagamat hindi pa rin lubos na komportable, nagsikap si Angelica na makihalubilo. Kinalaunan, niregaluhan ng isang kaibigan si Angelica ng kadena sa tiyan. Inamin niya na matagal na niya iyong gusto pero naalala niya ang sinabi sa kanya ng kanyang ama na mga bastos na babae lang ang nagsusuot nito. Bilang tugon, sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan na ang mga ganong uri ng mga babae ay mas masaya. Ilang oras pagkatapos ng party, nagising si Angelica at nakita niya ang kanyang kaibigan na papunta sa likurang kwarto para makipagbardagulan kay Simon. Dahil nakaramdam ng hiya, sinubukan ni Angelica na baliwalain ang nangyari pero isang bahagi niya ay hindi inaasahang naakit. Dahil hindi siya makatiis, napansin niyang sumuko na siya sa sandaling iyon at nag-eskabetyo siya habang naririnig niya ang mainit na laban ng dalawa. Gayunpaman sa kanyang gulat, biglang pumasok ang dalawa para uminom na nag-udyok sa kanya na magpanggap na tulog. Mamaya pa ay nakatulog na si Angelica at nagising pagkalipas ng ilang oras at nakita si Simon na nakaupo sa tapat niya. Ipinaliwanag nito na ang iba ay nakaalis na habang itinuturo kung gaano kadiri ang kanyang damit panloob. Dahil nahihilo pa rin, nagtanong siya kung bakit walang gumising sa kanya na sinagot ni Simon na sinubukan nila pero masyadong malalim ang kanyang pagkakatulog. Dahil sa pagkataranta, nagsimula siyang hanapin ang kanyang bag para umalis pero hawak na ito ni Simon at nag-alok ito na ihatid siya. Nang tanggihan niya ito, sinabi ni Simon na wala na siyang pagpipilian. Pagdating sa bahay, isinuot ni Angelica ang kadenes sa tiyan kasama ng kanyang pinakamalupit na panloob, sabik na makita kung ano ang magiging hitsura nito. Dahil sa pananabik, tinawagan niya si Deres para makita ang kanyang suot. Gayunpaman, sinabihan lang siya nito na bagay sa kanya bago umalis kaya naiwan siyang nakatulala. Palibhas ay lalo siyang hindi nasisiyahan sa kanyang relasyon, inilipat na lang ni Angelica ang kanyang pagtuon na tiyakin na perpekto ang kasal ni Norma. Sumunod na eksena, sinamahan siya ni Simon na pumunta sa lugar kung saan gaganapin ang kasal ni Norma, isang araw bago ang kaganapan para pangasiwaan ng mga manggagawa at tumulong sa paghahanda. Kinalaunan ng araw na iyon, sumama si Angelica sa mga abay para mag-ensayo ng kanilang gagawin at pakiramdam niya na siya ang ikakasal.
Habang naglalakad siya sa pasilyo, ang mga alaala ng kanyang sariling kasal ay bumagabag sa kanyang isip. Nang makarating siya ng altar, sinamahan siya ni Simon at nagpanggap na kanyang nobyo. Dahil sa inis sa kalokohan nito, nagsimula siyang magprotesta, pero hinimok siya ni Simon na mag-relax lang at makipaglaro, nagbibiro na pwedeng iyon na ang pinakamalapit na makakasama niya sa isang kasal. Pagkatapos, inimbitahan siya ni Simon na sumayaw, kagaya ng sinasayaw ng bagong kasal pagkatapos magpalitan ng panata. Sa una ay nagdalawang isip siya, pero sa huli ay pumayag rin siya. Habang sumasayaw sila, nakita ni Angelica ang kanyang sarili na hindi inaasahang nahuli ng sandali habang ipinapatong niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Simon. Para sa isang panandaliang segundo, parang may nahanap siya kay Simon na kulang sa kanyang buhay. Gayunpaman, mabilis na pumasok ang katotohanan kaya umatras na siya at bumalik sa pagiging kalmado. Nang matapos ang rehearsal, tinipon niya ang mga abay at pumunta sa isang kalapit na lawa kasama si Simon para makapag-relax at lumangoy. Habang nag-e-enjoy silang maligo, pinuri ni Simon si Angelica sa kanyang pagsusumikap at pagkamalikhain, nagmumungkahi na pwede siyang maging isang full-time na wedding planner. Sa pagtataka, tinanong siya nito kung ano ang kanyang pinagkakabuhayan, kaya buong pagmamalaki siyang tumugon na isa siyang housewife. Nang sabihin ni Simon na hindi talaga ito isang trabaho sa ika-21 siglo, sinabi ni Angelica na wala siyang pakialam kung ano ang iisipin ng iba, kumpiyansa na nakatayo sa kanyang pinili. Bilang tugon, ibinahagi ni Simon ang kanyang pagkagusto sa mga gawain sa bahay habang iginigiit na hindi niya ito tinitignan bilang isang trabaho. Bagamat natutuwa sa sinabi nito, patuloy niyang ipinagtanggol ang kanyang tungkulin bilang isang housewife kahit na inamin niyang wala talaga siyang natatanggap na kapalit. Kinagabihan, abala si Angelica sa pagdedekorasyon ng lugar ng kasal para sa honeymoon ni Norma at magiging asawa nito. Nang mapansin ni Simon na nahihirapan siya, nag-alok itong tulungan siya pero tinanggihan niya ito. Gayunpaman, pagkatapos niyang hindi maayos ang kanyang ginagawa, nagpatulong na siya dito. Pagkatapos ayusin ni Simon ang ilaw, nagkaroon ng nakakahiyang sandali sa pagitan nilang dalawa. Pagkatapos, naalala niya ang payo ni Simon tungkol sa pagsunod sa kanyang nararamdaman at sa wakas ay inamin na ni Angelica na gusto niyang magpasibak kay Simon. Sa una ay tumanggi si Simon dahil sa tingin niya ay masama iyong ideya dahil may asawa na siya at pwedeng magkagulo. Gayunpaman, tumututol si Angelica sa pagsasabing wala siyang pakialam at tinanggal na niya ang kanyang damit kung saan nanggigil si Simon sa malupit nitong pangangatawan. Sumunod na eksena, masarap na binirako ni Simon ang malupit na si Angelica buong gabi. Sumunod na araw, silang dalawa ay nagsalo sa isang tahimik na sandali sa tabi ng lawa at nagpalitan ng may init na sandali na tumatatak sa kanilang lumalagong koneksyon. Kinalaunan, dumating si Deres sa venue ng kasal at kumuha ng mga larawan at humanga sa magandang ginawa ng kanyang asawa. Habang nakikipag-usap siya sa kamag-anak ni Norma, nalungkot siya kung paano hindi nagkaroon ng pagkakataon si Angelica na maranasan ang mga ganoong bagay dahil maliit lang ang kanyang mga napagkukunan nung ikasal sila. Makalipas ang ilang sandali, lumapit si Angelica at binigyan siya ng mainit na yakap sa kabila ng kanyang magkasalungat na damdamin. Dahil naging emosyonal, iminungkahi ni Deres na magpakasal sila ulit pero sa pagkakataon na ito, bongga na ang selebrasyon hindi katulad ng nauna nilang kasal. Sa kanyang pagtataka, ang kanyang laging pagiging praktikal na asawa ay sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan. Puno ng pananabik, hinubad ni Deres ang kanyang singsing at lumuhod at muling nag-propose sa kanyang asawa. Dahil sa emosyon, sumagot ng oo si Angelica at mahigpit silang nagyakapan. Gayunpaman, ang kanilang masayang sandali ay naputol habang galit na lumapit si Norma kay Angelica kasama si Simon sa likuran. Sa galit, ibinunyag ni Norma na nalaman niya ang ginawa ni na Angelica at Simon kagabi. Pagkatapos, sinabihan nito si Angelica na umalis na at inakusahan siyang sinira ang espesyal niyang araw. Natigilan si Deres nang marinig ang pahayag na ito. Sa galit, sinunggaban niya si Simon pero naunahan siyang suntukin nito. Habang sinusubukan ni Angelica na ipaliwanag ang kanyang panig, nagmadali nang umalis ang kanyang asawa dahil sa kanyang pagkakasala. Kinahapunan, umuwi si Angelica at nalaman niyang inimpake na ng kanyang asawa ang lahat ng gamit nito at umalis. Sa sobrang kalungkutan at panghihinayang, siya ay napaluha. Sumunod na araw, nagising si Angelica sa isang tawag mula kay Simon na patuloy na sinusubukan na makipag-usap sa kanya. Dahil nanghihina pa rin sa epekto ng kanilang ginawa, mahina niyang sinabihan ito na huminto ng tumawag at pinutol na ang kanilang pag-uusap. Desperado na makabawi, ginugol ni Angelica ang buong araw sa pagsubok na tawagan si Deres pero ang bawat pagsubok niya ay hindi ito sumasagot. Habang lalong bumibigat ang kanyang pagkabigo sa kanilang pagsasama, lumingon siya sa mga bagay na minsan niyang ipinangako na iwasan na naghahanap ng panandaliang pagtakas mula sa sakit. Determinado na mag-move on, binago ni Angelica ang kanyang hitsura, inayos ang kanyang buhok, nag-eksperimento ng make-up at nagsuot ng damit na malayo sa karaniwan niyang suot. Pagkatapos, pumunta siya sa bahay ni Norma, umaasang maayos ulit ang kanilang relasyon.
Sa pagsasalita gamit ang intercom, si Angelica ay labis na humingi ng tawad sa pagkasira ng kasal ni Norma. Inamin din niya ang kanyang panghihinayang sa lahat ng pagkakataon na tinanggihan ng payo ni Norma at tinanggihan ng kanyang mga imbitasyon na magsaya dahil masyadong mahigpit ang pagkapit niya sa kanyang prinsipyo. Pagkatapos, nagmuni-muni si Angelica sa hindi pangkaraniwang paghawak sa kanya na tila si Simon ang naging dahilan para kumilos siya sa mga paraang ganap na wala sa pagkatao. Bago siya mamuhay pa, binuksan na ni Norma ang pinto at binanggit kung gaano kaganda ang kanyang kasal sa kabila ng lahat ng nangyari. Masaya sa pagbalik ng kanyang matalik na kaibigan, hinila siya ni Norma at niyakap at inimbitahan na pumasok sa loob. Sa loob, nasasabik na ipinakita ni Norma ang mga larawan ng kanyang kasal. Nagpahayag siya ng taos-pusong pasasalamat sa dedikasyon ng kanyang matalik na kaibigan sa pagiging posible ang lahat at humingi ng tawad sa pagpapaalis sa kanya sa kaganapan na pinaghirapan niya. Habang inaalala nila ang kasal, ibinaling ni Angelica ang usapan sa sarili niyang kasal, inamin na ayaw niya itong talikuran. Sa pag-unawa sa kanyang sakit, nangako si Norma na tutulungan siyang subukan na makipag-ugnayan ulit kay Darius. Bilang kapalit, hiniling ni Norma kay Angelica na humingi ng tawad kay Simon para sa nangyari. Bagamat nag-aalinlangan, sumang-ayon si Angelica at uminom ng alak para maibsan ang kanyang nerbiyos bago siya pumunta sa kwarto ni Simon. Nang aminin ni Angelica na hindi siya sigurado kung bakit siya naroon, nagbiro na sumagot si Simon na naroon siya para samahan siya sa isang pakikipagsapalaran. Sa pagtataka, tinanong niya kung ano ang hilig nito, kaya binanggit ni Simon ang mga karaniwang hilig niya kagaya ng pagpinta, pagkanta at paglalakbay. Nang linawin niya na ang propesyon ng kanyang tinutukoy, isiniwalat ni Simon na isa siyang adult entertainer. Bagamat natuwa, tinanggihan ni Angelica ang pahayag ni Simon at iginiit na nagbibiro lang ito. Bilang sagot, sinabi ni Simon na hindi mahalaga ang kanyang ikinabubuhay, sa halip ay inulit niya ang kanyang imbitasyon para sa kanya na samahan siya sa isang pakikipagsapalaran. Pagkatapos, ipinagtapat ni Angelica ang kanyang mga pangarap na magsimula ng pamilya at bumuo ng buhay na puno ng katatagan, layunin at ambisyon. Gayunpaman, inalis ni Simon ang kanyang paningin at masigasig na binabalangkas ang sarili niyang mga plano para sa kanila, kagaya ng paglalakbay sa mundo, pananatili kasama ang mga kaibigan habang nasa daan, at pagkuha ng mga part-time na trabaho para pondohan ang kanilang paglalakbay. Habang pinag-iisipan niya ito, lumapit si Simon sa kanya at nauwi sa mainit na laban ng kanilang pag-uusap. Sumunod na araw, pinag-isipan ni Angelica ang kanyang pinangangalagaan at ang kanyang paglalakbay para tuluyang makalaya at yakapin ang buhay na lagi niyang ninanais. Pinuntahan niya si Simon at pinasalamatan dahil siya ang dahilan ng kanyang pagbabago. Tapat sa kanyang mga salita, gumawa si Norma ng plano na dalhin si Darius sa kanyang tahanan sa ilalim ng pagpapanggap na kailangan niya ang serbisyo nito para kumuha ng mga larawan sa isang party ng mga bata. Matapos siyang akayin sa sala, maingat siyang kumatok sa kalapit na pinto at sinenyasan si Angelica na lumabas. Nang magpakita si Angelica, agad na napagtanto ni Darius na isa itong setup. Habang nagsisimula siyang mag-react, nakiusap si Angelica na manatili at makinig sa kanya. Sa taimtim na pagsasalita, inopen niya ang tungkol sa mga napagtanto niya sa nakalipas na araw na tungkol sa kahalagahan ng pamumuhay sa sandaling ito at pagpapahalaga sa maliliit na kagalakan sa buhay, pag-alis sa mahigpit na mga alituntunin at pagiging perpekto, at pagiging mas naaayon sa kanyang emosyon. Humingi ng paumanhin si Angelica para sa kanyang pagtataksil at ipinahayag ang kanyang matinding pagnanais na manatili sa kanya, iginiit na sila ay ginawa para sa isa't isa. Pagkatapos, malumanay niya itong niyaya sa mainit na laban, umaasang muling babalik ang kanilang pagsasama. Gayunpaman, tumanggi si Darius at inamin na hindi na ito tungkol lamang sa pagtataksil sa kanya. Lahat ng sinabi niya ay nagtatanong sa kanya kung kilala pa ba niya kung sino siya. Ipinaalala nito sa kanya na siya at ang kanyang pamilya ang nagtanim ng mga mahigpit na prinsipyo noong una. Bagamat noong una ay nakipagpunyagi siya sa kanila, kinikilala niya na ang mga pinahahalagahan niya sa huli ay naging dahilan para maging mas mabuti siyang tao. Para sa kanya ngayon na talikuran ng mga ideyang iyon, isang bagay na pilit niyang inintindi. Habang pinapuna ni Darius ang kanyang bagong nahanap na pananaw, nakaranas si Angelica ng biglaang pagkabigo. Napagtanto niyang hindi na talaga sila magkatugma at wala na ang bersyon ng sarili niyang minahal noon. Nang may linaw na ang lahat at determinasyon, tumalikod na siya at lumayo, at pinili ang lalaki na nagbigay ng inspirasyon sa kanya na yakapin ang kanyang tunay na pagkatao. Nang makita niya si Simon sa kalye, mapagbiro na sinabi ni Angelica ang kanyang mga naunang salita, nagtatanong kung handa na ba siya para sa isang pakikipagsapalaran. Nagulat pero natuwa sa kanyang pinili, napangiti si Simon at sinamahan siya. Magkatabi sila na naglakad sa kalye na puno ng pananabik para sa susunod na paglalakbay. At dito nagtatapos ang movie. Thank you for watching.